Magandang gabi, Pilipinas, kapamilya. Nasa Arlegui Street pa rin po ang andas ng buong Nazareno. Libu-libong deboto ang nakiisa sa traslasyon na nagsimulang umarangkada bandang alas 4 ng umaga ngayong Biyernes sa Quirino Grandstand. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga deboto dito sa simbahan ng Quiapo para dumalo sa oras-oras na misa para sa pista ng buong Nazareno at para abangan ang pagdating ng undas. Mas maagang nagsimula pero mas mabagal ang naging usad ng traslasyon ngayong taon. At kahit pa ipinagbabawal, maraming deboto pa rin ang pilit na sumampa sa andas. Live mula sa Quiapo, Maynila, nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervis, bakit naging mas mabagal ang usad ng traslasyon ngayong taon? Yes, Alvin, ilang beses na hindi makausad at naka-atras abante pa ang andas simula na magsimula ang traslasyon kaninang umaga. At dahil nga natapat na Biyernes ngayon ay inaasahan na mas maraming mga deboto ang makikiisa sa traslasyon. At simula nga kanina ay nakita natin na napakaraming mga deboto ang sinubukan na sumampa sa andas ng Poong Jesus Nazareno. Pagkatapos ng panalangin sa Bukang Liwayway sa Quirino Grandstand, tinanggal na ang telang nakatakip sa andas. Nakasakay na dito ang bikaryo o ang imahen ng Poong Jesus Nazareno. Ito na ang hudyat ng pagsisimula ng traslasyon. Alas 4 ng madaling araw opisyal na nagsimula ang traslasyon. Mas maaga ng 40 minuto kumpara noong isang taon. Libo-libo ang sumamang maghatid sa andas mula sa grandstand. Pero marami rin ang nag-abang sa mga lansangan na dadaanan nito. Kasama dito si Lester. Tulad ng imahe ng Jesus Nazareno, mabigat din ang krus na kanyang pinasan sa buhay. Nagkasakit siya sa lapay. Kaya nang gumaling, nagpagawa siya ng sariling replika ng Nazareno. Tanda ng kanyang pasasalamat at matinding pananampalataya. Na-operahan ako na siya rin mismo yung tinakbuhan ko. Tinawag ko siya, kanya rin ako humingi ng lakas ng loob para gumaling ako. Humingi ako ng tulong sa kanya na ngayon napagaling niya ako. Ilang dekada na ring panata ni na Sharby na ilabas ang kanilang mga imahen tuwing pista ng Poong Jesus Nazareno. Kapit kami sa kanya sa pananampalataya ever since. Di mo man siya makita personally, pero mararamdaman mo at makakausap mo siya talaga sa sarili mo na mararamdaman mong eto ko, nandito ko, huwag kang mawala ng pag-asa, kumapit ka lang. Halos wala ng tulog sa paghahanda, pero matiyaga silang naghintay sa pagdaan ng prosesyon. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng mga deboto at ng mismong andas. Hindi ito agad nakausad sa P. Burgos Street at Finance Road at halos isang oras na hindi nakagalaw. However, talagang nagpapahirap yung mas maraming nakapatente sa harapan ng ating andas. Kaya para ho itong kumukontra. Mas malakas talaga yung pwersa ng sumasalubong kaysa sa sumasalya. Hinarangan. If you're struggling with depression and not feeling the comfort and peace that you need, I invite you to meet with missionaries like me. Ng barikada ng mga pulis ang Ayala Bridge para hindi ito mapasok ng mga tao. Pero sa dami at lakas ng puwersa, nakalusot pa rin ang maraming deboto para salubungin ang andas. Habang papalapit sa Ayala Bridge, atras abante na ang andas dahil sa dami ng mga taong gustong sumampa. Kanya-kanyang bato ng mga puting tuwalya ang mga deboto. Marami ang sumusubok umakyat sa kagustuhang makahawak man lang sa salamin, pero agad silang pinapababa. May ibang kumapit sa dulo ng krus at may ibang nagpumilit makahawak sa lubid nito. Masasaktan ka po, kasama po yun. Pero pag nakawa ka naman na po doon, pwede, parang maiisip mo po na, na okay na nasaktan ka, basta makawa ka po sa lubid. Mayat-maya pumipito ang mga medic, senyales na kailangang bumuka ng mga tao para masundo ang mga hinihimatay na mga deboto.
May mga bata pang sumama habang may nagdala pa ng 7 buwang sanggol. Panata po kasi. Na ano po? Dito, na panata kay Nazareno. Masarap po sa karamdam. Inabot ng 1 oras bago ito nakatawid sa Ayala Bridge. May mga umakyat pa sa mga bakal ng tulay. Kaya tumulong ang mga floating assets ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay. Matagal ding binaybay ng andas ang Palangka at ang Quezon Boulevard kung saan naputol ang lubid ng andas. Pero agad naman itong nakuha ng mga ihos at nakabitan muli ng bagong lubid ang andas. Sa gitna ng ingay, tahimik na nagbasid ang debotong si Mang Vicente. Taon-taon siyang sumasampa dati, pero ngayong matanda na, nagdasal na lamang sa tabi. Hindi siya napapagod. Ma-disgrasya noon na ano ako eh. Pag uwi ko sa bahay, okay na. Pagka Friday, hindi maaaring hindi ako pupunta. Parang hinihila ako. Tsaka nagtatampo yan pagka yung ano, medyo nakakalimot siya. Sa ilang dekada niyang pamamanata, marami na aniya ang nagbago sa traslasyon. Mula sa disenyo ng andas at ruta ng prosesyon. Pero ang hindi aniya magbabago ay ang pananampalataya ng mga Pilipinong Katoliko na sa dulo ng pasakit at mga hamon ay ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon. Alvin, sa mga oras na ito ay nasa Arlegui pa din ang andas ng Poong Jesus Nazareno. Ilang oras na ito na hindi makausad mula sa bahagi na yan. Kaya naman medyo malayo-layo pa ang babaybayin ng andas dahil marami pa ito mga lansangan na dadaanan kasama na nga yung mga maliliit na eskinita at pupunta pa yan sa San Sebastian Basilica para nga doon sa Dungaw. Kaya inaasahan na bukas pa makakabalik sa simbahan ng Quiapo o sa pambansang dambana ng Jesus Nazareno ang andas. Ang maganda lang dito, Alvin, ay may mga nakasunod na mga naglilinis doon sa prosesyon. Kaya naman yung mga nadaanan na lansangan ay malinis na sa mga oras na ito. Alvin. Maraming salamat, Jervis Manahan. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno habang libu-libong deboto ang sumasabay sa prosesyon mula Quirino Grandstand papuntang Quiapo. Ilang medical incidents naman ang naitala, kabilang ang pagkasawi ng isang photojournalist. Live mula sa Manila City Hall, nagpapatrol, Zian Ambrosio. Zian, ilang deboto na ang naitalang nangailangan ng atensyong medikal? Alvin, nandito nga tayo ngayon sa Incident Command Post ng Manila DRRMO. Malapit lang ito sa Manila City Hall kung saan kita nga ninyo, yan, ang dami ng tao sa kanilang CCTV monitoring dito sa may Arlegui Street, corner Duque de Alba. Alvin, dito meron din sila bukod dyan sa CCTV monitoring at sa thermal drone nila, meron silang monitoring board dito kung saan makikita ninyo ang grand total drone crowd estimate ay 165,000. Ibig sabihin, Alvin, yan yung nakapalibot lang doon sa may andas. Meron din silang naitalang mga injuries kung saan may 21 major cases at meron namang 894 cases.